Hello, hello. Test mic, okay? Magandang umaga po sa bawat isa at isang magandang pagkabuhay na muli ng Panginoon ang ating pinagdiriwang sa pagkakataong ito. Hallelujah. Praise you, Lord. So, sandali po tayong manalangin. Kay buti mo, O Diyos, aming buhay sa buong isang linggo, Panginoon. Ikaw ay sumama, O Diyos, sa amin at amin din po, Panginoong, inaalala ang iyong sakripisyo, Panginoon, sa mundo, O Father God, upang abutin kami sa misyon na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sa pagnilay-nilay namin, O Diyos, sa mga kagandahang loob mo, Panginoon, para kami ay abutin. Salamat, salamat po. At sa pagkakataon naman pong ito, Father God, kami po ay patuloy na nagpupuri na nagsama-sama, Panginoon, sa Dawn Watch, Panginoon, at amin pong nasilayan ang kagandahan ng iyong haring araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang aming pong paningin ay binigyan mo ng kulay upang makita namin ang iyong kabutihan, Amang Banal. Ganon din po, O Diyos, marami pong salamat sa bawat isa na naririto na nasa on-site, nasa online, Panginoon, Father God. Hayaan mong samahan mo, Panginoon, kami hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawaing ito. At dalangin ko, Ama, na ikaw po ang magbasbas, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay makikinig, mag-alaala, Panginoon, O Diyos, ng kabutihan mo, Amang Banal. At amin pong inaasahan, Amang Banal, na ang iyo pong ipapahayag na ang puso mo, Panginoon, nagnanais na tunay, O Diyos, na ipahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin. Kaya hiningi po namin ang iyo pong pangunguna, Holy Spirit. Hiningi po namin, ikaw po ang magpuno ng lugar na ito. Hayaan mo po, Panginoon, O Diyos, ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming mga matang espiritual, ay buksan mo, Panginoon, upang nang sa ganun, ay minsan pang yung mga paalala mo po, Panginoon, ay ito po ang maging daan, minsan pa na ang oras na ito hanggang sa mga ibibigay mong mga araw sa amin, O Diyos, ay magagampanan namin. May isa sa katuparan namin ang desire ng iyong puso sa amin. Kaya, cover mo ang iyong lingkod ng iyong banal na dugo. Ikaw lang ang makita, Panginoon, at magpatuloy ka sa pagkakataong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, ngayon po ay nasa last Sunday na po tayo. At ang ating pong tema ay Knowing the Father's Heart. Hindi po ba nakakatuwa na malaman natin ang nilalaman ng puso ng Diyos? Nilalaman ng puso ng Hari. Aba, sino ba tayo para pahayagan, no? Di ba? Kung baga sa literal na hari. Sino ba tayo para ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin? Pero salamat na mayroon tayong Diyos na nagnanais talaga na makapili niya balang araw. Kaya salamat sa apat na linggo na yon na ating napag-aralan kung paano tayo ay hinanap ng Panginoon. He is pursuing us. Second Sunday, He is redeeming and healing us. And the third Sunday, He is blessing us. The fourth Sunday, He is preparing us for good works. Kung baga sa mag-o-order ka ng pizza, overloaded ka na, kapatid. Gusto mo overloaded. Di ba? Overloaded na tayo. Hello? Grabe ang binibigay sa atin ng Panginoon. Upang talagang tayo ay mag-soar na. Tayo ay lumipad na dahil tayo ay lawin, hindi tayo manok. No? Kung ihahambing natin. Kasi ang manok, lagi nakatingin sa ibaba. Kahig ng kahig at laging iniisip yung kinakain niya. Pero ang lawin,
binabangga ang bagyo. Ganyan ang Kristiyano. Babanggain natin ang bagyong yan dahil overloaded na tayo. Hello? Woo! Hallelujah! Hindi ba kayo natutuwa na ang iglesyang ito ay talagang pinupuno tayo ng pagpapalang espiritual para lalo tayong dumami, hindi lamang first service and second service. May hapon pa. Bakit? Lahat tayo ay kikilos. Lahat tayo ay gagawa. Hallelujah. At yan po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Lalo na ang ating mensahe ngayon. Ang sabi nga ay, binigyan tayo ng pag-asa. So ano itong pag-asang ito? Ang pag-asang ito ay the resurrection of Jesus gives us hope. Bakit? Dahil po, yung mga ginawa ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, lahat yun, mawawalang saysay. Mawawalang saysay. Bakit? Kung hindi nabuhay ang Panginoon, mawawala ng saysay yun. Pero hindi, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi. Sayang ang ating pananampalataya kung hindi nabuhay ang Panginoon at tayo ang pinakakawawa. Gusto mo ba na maging kawawa ka? Hindi. Hallelujah. Kaya ang ating pong teksto ay matatagpuan sa 1 Corinthians 15, 3 and 4. Sa Tagalog, ang sabi ay, ang Biblia, sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ayan. So tayo rin din ay naniwala, nanampalataya ayon din sa kasulatan. Ayan. So, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo, ang pagbangon ng Panginoong Jesucristo mula ng mamatay pagkatapos ng 3 araw. At ito yung nag-iisang pinakamahalagang kasaysayan ng kakristyanuhan. Dito, tayo nakafocus sa pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ito yung talagang, kumbaga sa pagkain, ito yung talagang ano tawag nun? Main. Yan, pinaka-main course. Eto na. Kaya, ang hindi lang maganda, ito ay walang kibo o kibit-balikat ng karamihan. No? Kung kaya't, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay nagbibigay sa atin ng higit na pag-asa at hindi sa kung sino pa mang, kanino pa mang iba, ito hinahanap. Hindi nyo ba napapansin na lahat ng mga religious leader na nagtatag, nangamatay, at hindi naman nabuhay? Pero salamat sa Panginoon, ang mga born again ay buhay na buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga tayo na born again eh. No, binuhay tayo dahil buhay. Buhay itong taong ito na Diyos na nagkatawang tao at naririto sa ating puso. Kaya hihimay-himayin natin kung ano nga ba ang talagang laman ng puso ng Panginoon. Ang sabi po ni Douglas and Tenney sa Bible Dictionary kung ano daw ang ibig sabihin ng resurrection. Sabi po, for Jesus' bodily resurrection meant resuscitation with transform. That is what was physical and mortal body became spiritual and immortal body transformed by the power of God.
Ayan. May kanta nga tayo dito noon eh. Di ba may kanta tayo nito? Ang sabi eh, if the same Spirit that Christ, ano, dwells in you. Kasi matagal na eh. Dwells in you. Ibig sabihin, kung yung espiritong yun na bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay nasa inyo, nasa akin, ay tsak na, bubuhayin din tayo. Oo, bubuhayin din tayo. Ayan. God raised Jesus from the dead and thereby vindicated Him as the true Messiah. So siya talaga ang Messiah. Bakit? Di ba, sino nakapanood nung The Passion? Di ba yung, nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo doon? Ay samantalang, sabi ng Isaiah, walang ganda na nakita sa Kanya. Pero nakakakita tayo ng image na may corona, tapos mayroon lang ditong ilang tulo ng dugo. Yung nakaano na krus. At meron tayong nakita na tulo dun sa sugat. Yun lang nakita. At pagkaganda-ganda, nung imahe na yun na nakadipa, ang ganda-ganda. So, hindi totoo yung image na yun. Dahil sinabi ng Biblia, walang ganda na nakita sa kanya. At imagine, nung panahon na siya ay pinapalo, yung pamalo na yun na nakorenta yung string, and then dun sa pinakadulo ay may sima, at yun ang ipapalo, hahampas sa Panginoong Jesucristo, pagkahampas ay kakayurin. Oh my Lord, 40. O di anong itsura ng Panginoon nga? Duguan. May ganda bang nakita? Doon sa katawan ng Panginoon. Wala. Yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. Naku. Teka muna. Nawala. Ayan, lumbas na. So, kita natin kung paano tayo kamahal ng Panginoon na hanggang ngayon, pinapaalaala sa atin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. At talagang tayo, isinasalarawan naman natin para talagang makita natin kung ano itong kagandahang loob ng Panginoong ito na ginawa sa atin. So, ang lahat ng ito na aking sinabi sa inyo ay matatagpuan sa Deuteronomy 21:23, Acts 2:36, 4:11, Romans 1:3 and 4, 4:25, and Galatians 3:13. So, ang ibig sabihin ng pagbangon muli ng katawan ni Jesus ay pagkakaroon ng pagkamalay. So, nagkamalay. No? Nagkamalay ang Panginoon na may pagbabago ng anyo sa pisikal at mortal na katawan at ito ay naging espiritual at immortal na anyo na bago dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang Santong Espiritu pala ang bumuhay sa Kanya. Ibinangon ng Diyos na si Jesus mula sa kamatayan at doon ay ibinilang na siya ay tunay na Mesiyas, sinabi ko kanina sa inyo. So, masasabing tunay na Mesiyas dahilan sa ang dami-daming mga nagsasabing sila si Kristo. Pero alam ninyo, na bago lahat ang anyo ng Panginoong Jesucristo, glorified body, pero ang hindi nawala ay ang hindi nawala sa Panginoon? Yung pako. Yung binutas ng pako. Na ang kalaki-laki, di ba nakita natin dun sa Passion? At pag nilagay mo sa mata mo, kita mo yung kabilang banger. So, hindi pwedeng
pikein ang Misaya. Kaya yung nagsasabi na sila, meron siya. Kaya nga, sabi ni Tomas, dahil nabuhay ang Panginoon. Kung hindi ko makita at isuot ko yung kamay ko doon ay daliri ko doon sa butas ng Panginoon, hindi ako maniniwala. Di narinig ng Panginoon. Isinuot nga. Alika, para maniwala ka. Ito yung kamay ko, suot mo. Ano sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng ibang relihiyon. Nagulat lang yun, kaya sinabi ng Panginoon at Diyos ko. Dahil ang sabi nila, tao lang si Jesus. Basehan lagi ay ang salita ng Panginoon. Subalit, salamat at hindi alintana sa Panginoong Hesukristo ang sumpang naiatang sa kanyang balikat dahil alam niyang malaki ang pag-asang binigay ng Amang Banal sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, bago pa man mamamatay ang Panginoon, sinabi niya na, pagka buhay ko ng maguli, kitain niyo ako sa Galilee. Sinabi niya ng Panginoon, dahil nga alam niya na mabubuhay siya. Hindi na ako nagsisitas kasi nabasa ko na eh. So ngayon, ano itong pag-aaralan natin? Ano ang nagbibigay ng pag-asa sa pag-aaralan natin? Ang sabi, why the resurrection of our Lord Jesus Christ gives us hope. Number 1, we have been completely forgiven. Ito ay matatagpuan sa Ephesians 1:7 na sinasabi ng ang Biblia translation na sa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So, because of God's rich grace, you had been completely forgiven. Because of the blood of Jesus and His death, we had been set free. So, ang ganda ano, nang dinidesire sa atin ng Panginoon. Na yung dugo ng Panginoong Hesukristo ang siyang pinatubos sa ating kasalanan. Ang sabi ng ilang mga pilosopo, yung dugo ang maglilinis, ang maghuhugas, dugo yun, ay di puro ka na dugo. Akala kasi nila, literal yung paghuhugas sa paglilinis. Kaya talagang dapat nabibigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi niya. Kasi, pag gano'n namang sinasabi, yun ang mga espiritong nasa laman. Kaya nga, nauna na tayo ay nasa laman, at tayo ngayon ay nasa espiritu. Kaya kung sino man ang born again, siya ngayon ay lumalakad sa espiritu. Dahil ang Panginoon ay espiritu. Anak tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay espiritu. Sa sino man ng mga born again, lumalakad na siya sa espiritu. Though ang ating katawan ay nakikita, pero ang ating paglakad ay sa espiritual. Kaya napakahalaga ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa ating pinag-aaralan, we had been completely forgiven. Pero bakit napakahirap na humingi ng patawad? Hello? Hello? Ay, tulog na. Ang aga nyo nagising.
Pero bakit nga ang napakahirap na humingi ng patawad? Bakit kanyo? Kasi yung pride. Sino ang may pride? Pride. Yan ang karakter ni Lucifer at naging Satan. Pride. Ibig sabihin, pag lumalapit tayo sa Panginoon o humihingi tayo ng tawad, meaning tayo ay nagpapakumbaba. Pagpapakumbaba yun. At yun ang gusto ng Panginoon. Lumalapit tayo sa napagkasalaan natin. Sometimes nga, hindi naman natin kasalanan, himihingi tayo ng tawad. Kaya nga yun, sasabihin, bakit ako hingi ng tawad? Ay, hindi naman ako nagkasala. Siya! Eh, bakit akong pinipilit mo? Oh, may mga ganun nagigiit pa tayo. Pero yun ang gusto ng Panginoon para maganda ang relasyon. No, after andyo sa relationship, bakit inuna ito na malaman natin ang puso ng Diyos? Yung patungkol sa pagpapatawad. Unang salita ng Panginoon. Di ba? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil ang tao, talagang lagi nagkakasala. So, sinabi ng Panginoon, ilang beses dapat patatawarin mo ang tao? Ano po? Hindi ko marinig. Parang yung... sabi po sa Matthew 18:22, sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7, ilan yon? Mathematician. Ano po? Ano po? 491? Nagdagdag pa kayo ng isa. 490 lang. Sabihin ninyo, ang dami naman. Ang dami naman pala, iba't hindi ka humingi ng tawad. Alam niyo po ba na nagkakasala ang ating pag-iisip? Nagkakasala ang ating mata. Pag-iisip, bakit? Buti na lang, ang Diyos lang ang nakakaalam ng pag-iisip ng tao. Kung nalalaman ko ang pag-iisip ni Isabel, bakit ganyan ang pag-iisip mo sa akin, ha? Nag-awayan na tayo lahat. Buti na lang si Lord lang at saka yung mga propeta na sinasabihan ng Panginoon, nakakaalam ng pag-iisip ng tao. Nagkakasala din tayo sa mata. Karamihan mga lalaki, kakasala sa mata. Pero simplihan ko na lang. Dahil, di ba nagkakasala? Hindi mo naman interest, pero para bang mayroon kang x-ray sa mata mo. Pero may sometimes, hindi kumibo si kapatid. Hindi ka kinikibo. Kasala ang mata. Sabi, nagagalit sa iyo si kapatid. Bakit? Pinandilatan mo daw siya ng mata. Ha? Kailan? Kailan ko pinandilatan? Hindi ko naman pinandilatan. Halika, makipag-ano ka sa kanya, makipag-ayos ka. Uy, kapatid, sorry kung pinandilatan kita ng mata. Alam mo, ganyan talaga ang mata ko, dilat. Ganun ba? Doon lang naliwanagan. Doon lang naliwanagan. Ay, naku, kung pa sa akin sinabi, hindi sana naging ganito ang ating relasyon. Yan pala ang kinakagalit mo sa akin. Sorry na. Ngayon, papapakyut na ako. Pakyut ko na yung mata ko. Di ba? Simple-simple, pero nagagalit sa'yo.
Oh, ay yung palang kinakagalit, oh, patawad na, please, patawad na, para naman maganda ang talagang relasyon ninyo. Pinatawad na. Oh, next time pag tumingin ako sa iyo, alam mo na, tawan-tawa siya. Kaya, mahirap. Sala tayo sa tenga, di ba? Ngayon, usong-uso na yung marites. Oo. Nagkakasala tayo sa ilong. Bakit tayo sa ilong? Nagkakasala tayo sa bibig. Dalawa, sila mas malapit. Bakit? Naamoy siya. Nagsalita. Bakit? Hindi ka ba naligo? Hindi maganda ang amoy mo. Hindi naman niya kaganyan, nagsasalita. Ano mangyayari? Relasyon na naman, nasira na naman ang relasyon. So, hingi ka naman ng tawad. Sa feelings, sa kamay, sa paa. Ang dami-dami nating nagagawang kasalanan. Hindi ka pa nagsasalita, nagkakasala ka na. Kaya salamat. Salamat sa verse na ito. Kasi nasabi ng Panginoon na 70 times 7, 490. Ang number para tayo ay patawarin natin. Hindi naman umaabot ng 490. No? Paano natin patatawarin ng tao? 50 lang. Add mo na naman dun sa... Ay, hindi maubos-ubos. Ay, ang galing-galing ni Lord. Nakakasala pala tayo. Ang gusto lang niya, lumapit ka sa Kanya. Ano ba naman yan? Ba't hindi ka lumalapit? Alam niyo po ba, ang kasalanan, yan ang nagpapapangit. Ano pa? Nagpapatanda. Nagpapakuba. Kasalanan. Kaya, kung meron ka po na ganong espiritu, Diyos ko, lumapit na kayo. Hallelujah. Para hindi tayo magulo ang ating buhay. Gusto ng Panginoon, payapa tayo. Hello? Payapa. Ayan. Lalo na, Paskong pagkabuhay ngayon, talaga namang ibibigay natin ang sarili natin sa mga naririnig nating salita ng Panginoon. Bakit? Unborn again. Ay, gustong-gusto ko talaga ito ginagawa ang salita ng Panginoon. Hello? Kaya nakikinig tayo ng salita. Ginagawa ng born again. Kasi nga, anak na tayo ng Diyos. Kaya hihingi din tayo ng tulong ng Santong Espiritu na magawa natin ang salita ng Panginoon. Lalo na itong pagpapatawad. Kaya, salamat sa Panginoon. Ano ngayon ang action plan natin? Ano ngayon ang action plan natin? Ano ang dapat mong sabihin kay Jesus ngayong narinig mo? Kindly, para mabasa natin. Action plan. Galak na galak si Brother Job. Ayan. Anong sabi? Basahin natin. Basahin. 1, 2, 3. Action plan. Ayan, gustong-gusto ng Panginoon, meron tayong plano sa bawat araw na siya ang ating pinasasalamatan. Ano man nangyayari sa ating buhay, siya ang ating pinasasalamatan. Di ba napakabuti ng Panginoon? Gusto niya talagang lagi tayo ay fresh na fresh. Isa pang dumating sa aking isip. Ikaw ay kumain ng tikoy. Jim, ko ba yan? Kumain ka ng tikoy, naghahanap ka ng tinidor, wala kang makita, ay gusto mo na kumain ng tikoy. Hinawakan mo yung tikoy, hinain mo. Naubusog ka, naubos mo. Anong gagawin mo? Yung tikoy na malagkit.
maghugas daw siya ng kamay. Ayan. Kung ikaw ay, sa Bicol kasi may tawag doon matubis. Ang taga Bicol, matubis ka. Yung gusto mo laging malinis ka, karaka-raka, maghuhugas ka ng kamay. Kasalanan. Pag nagkaroon ka ng kasalanan, karaka-raka, hihingi ka ng tawad. Ganun yun. Meron pa ako na alaala. Sabi ni Pedro, Panginoon, paliguan mo ako. Kasi intermediate sa Pedro. Hindi na. Hindi ka na dapat paliguan. Malinis ka na. Hugasan mo lang yung paa mo kasi naglakad tayo. Hugas lang ng paa. Bakit? Yun lang ang narumihan. Kaya kung ano yung nagkasala sa atin, yun ang ating lilinisin. Yun din ang ating sasabihin sa Panginoon kung ano ang iyong pinagkasalanan. So, hindi ba tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil kumplito, no? Kumplito ang ibinigay sa atin para tayo ay laging patatawarin niya. Ako gustong-gusto ko ito kasi lagi ako nagkakasala. Kaya pag, Lord, sorry po. Ganun, salamat sa Panginoon. Pangalawang reason why Christ's resurrection gives us hope, we no longer afraid to die. Pag narinig mo na ito ngayon, sasabihin mo, hindi ka na talaga matatakot na mamatay. Karamihan, gusto mong mamatay pag may problema ka. Hello? Di ba? Oh Diyos, hindi ko na kaya. Kunin mo na ako, Panginoon. Ayoko na. Pero, pag walang problema, Lord, pupunta po ako sa ingatan mo po ako. Di ba? Ayaw mo palang, gusto mo na palang mamatay. Ba't ka umiinom ng gamot? Ka umiinom ng gamot? Gusto mo na palang mamatay. Ayun. Ibig sabihin, ayaw pa niyang mamatay. Ay, umiinom pa ng gamot. Ayan. So, sabi ng John 11:25 ang salita ng Diyos, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. O, tinuwang pangako ng Panginoon. Kaya lang, nagsasalita ang Panginoon. Hindi tayo naniniwala. Hindi tayo nananampalataya. Yan ang mahirap. Kaya kasalanan na naman. Kasalanan na naman. Kahingi tayo lagi ng tawad sa Panginoon. Kaya, hindi na dapat tayo kinakakitaan na natatakot mamatay. Bakit? May pangako ang Panginoon. Sabi dito, believers must not be afraid to die. Why? Because Jesus has the power over life and death. Jesus is life. He can surely restore life. And Jesus lives. Believers also lives. Pangako ng Panginoon. Kaya ano man ang mangyari sa atin, ang pinakamagandang ehemplo, si Apostle Paul. Sige lang siya sa misyon, sige lang siyang gawa ng ministeryo. Sige lang siyang gawa. Nabaliktad na yung barko, kala niya patay na siya, doon sa tabing dagat, pupungas-pungas. Ay, buhay pa pala ako. Si Apostle Paul, ibig sabihin, ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon kahit na ang kanyang buhay ay mawala. Sabi dito, sa panahong yaon na kasama-sama pa ni Jesus ang kanyang mga alagad at mga kaibigan, sinabi na niya na siya ang bumubuhay sa mga namatay at nagbibigay ng buhay. So, si Jesus, pinuprove niya kung ano ang kanyang pinangako. No? Kung ano ang kanyang pinangako, pinuprove niya. So, basahin natin dito sa Acts 1:3. Magandang balita, Biblia. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, marami ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang
Siya'y laging buhay, siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan sila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, nung nabuhay ang Panginoong Hesukristo, nanatili pa pala siya sa lupa ng ilang araw? 40 araw. Ito pala yung ginagaya minsan ng mga namatayan. Ay, magpo 40 days pa kami. No, po 40 days. Hindi naman nabuhay. Ito ba ang ginagaya natin? Patay. Kapag nailibing na natin, alalahanin na lang natin ang Panginoon. At hindi natin kinakausap yung patay. Kinakausap natin ang Panginoon. Mang Banal, salamat po. Meron po tayong bisita dito, mga anak po ni Sister Pami, na kinuha na ng Panginoon itong isang linggo. Nung Martes, inilibing po siya. So, hindi na po natin kinakausap ang patay. Hindi kasi sasagot yan. Kaya ang gagawin natin, Lord, salamat po sa buhay ni nanay. Nanay ko. Lord, salamat po. Hindi yung, Nay, kausapin mo yung patay. Hindi yan sasagot. Si Lord ang kausapin mo dahil sa nanay ko, si Lord ang kinakausap ko. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Bawal ang nagsasalita sa patay. Baka sumagot yun, ikaw ang mahintakutan. Kinakausap lang kita bakit sumagot ka? Sabi ng patay, kinausap mo ako Ayan, bawal ang kinakausap. Kahit na magulang mo yan, kahit mahal sa buhay mo yan, hindi siya ang kakausapin mo. Ang Panginoon, pasasalamatan mo ang Diyos sa buhay ng namatay mong mahal. Hello? Kristiyano, ginagawa pa rin yan. Ang salitaan ng Diyos, tinutuwid tayo kasi tayo ay namuhay sa laman. No, namuhay tayo sa laman. Ibig sabihin namuhay tayo sa laman. Namuhay tayo sa mundong ito na walang Diyos. No? Walang Diyos. Wala tayong Diyos kaya tayo hintil. Kaya ngayon inaayos tayo ng Panginoon. No? Na siya ang kinakausap natin. Hindi natin nakikita, pero kinakausap natin dahil nga siya ay Espiritu. So, ang 40 araw, wag na natin yun, na magpa-40 araw tayo dun sa namatay. Ayan. So, sabi naman dito sa, yung pinatunayan ng Panginoon na siya ay buhay, sabi ay, siya ay nakita ng 12 apostol. Siya ay nakita ng 500 followers. At siya ay nakita ng pinakahuli-hulihan ay si Apostle Paul. Kaya, may witness sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon according to the Scriptures. Kung kaya't, sino nga ang matatakot mamatay kung pinapatunayan ni Jesus na siya'y nakita ng maraming witness na siya ay nabuhay na maguli. So sa ating pagkakataong ganap ay malakas ba tayo na magsasabi na hindi ako natatakot na mamatay? Bakit hindi ko matatakot mamatay? Hindi ko naman sinabi na hindi ako matatakot mamatay. Baka yun ang iniisip ninyo. Pero dapat, yun ang nasa isip na natin. Dahil sinasabi ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot mamatay. Talagang pupunta tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Pero hinahanda tayo ng Panginoon. Okay, malapit-lapit na din. Kasi 72 na ako. O, di ba? Mayroong ngang namatay, 58. Mayroong namatay, 61 lang as sister, Pami. O, di natin alam. Kaya talagang, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, sabi, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot mamatay. Pupunta naman tayo dun kasi, pastora, kaya ako natatakot. Marami akong pera Ayaw iwanan yung pera. Ay naku, kapatid, huwag kang mag-alala sa pera mo.
Maraming hihingi o marami kang mapagbibigyan. Kung yan ang kinakatakot mo. Kaya pag tayo ay worldly pang pag-iisip, malayo-layo ka pa. Malayo-layo ka pa sa lupa, no? Kasi worldly, worldly ka pa, hinahanap mo pa ang kamunduhan. Ayan. Kaya, salamat sa Panginoon na binibigyan tayo ng pagkakataon at kapagsasabi na, Lord, right now, I am not afraid to die. Kasi, na-encourage tayo sa salitaan ng Panginoon. Hindi na tayo matatakot. Gumagawa tayo ng mga bagay na kakadagdag ng buhay, pero hindi tayo natatakot mamatay. Di ba, Brother Lando? Oh. Biniyak. Biniyak yan eh. Pinapakita sa amin, nanginig yung laman ko eh. Biyak yan oh. Bakit? Gusto niya pang mabuhay. Oh, ayan, buhay na buhay oh. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Third reason why Christ's resurrection gives us hope. We now have God's Spirit inside us. Sabi sa Acts 1:8 ng ang Biblia, datapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Ayan. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Mayroon tayong Espiritu ng Diyos sa ating pagkatao. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, nabuhay ng espiritu dahil tayo nanampalataya na sa Panginoon, at binigyan pa tayo ng Santong Espiritu. Oh, hallelujah! Na kasama natin. Kaya sabi nga, I will not leave you, nor forsake you. Bakit? Andyan ang Panginoon sa atin. Saan man tayo pumunta, kasama natin ang Panginoon. At ang tahanan na hindi yari ng kamay, ay ito. Ito ang templo ng Santong Espiritu. Saan mo lalagyan ng gusali ang Diyos? Ang kalaki-laki ng Diyos. Hello? Gagawa tayo ng gusali para sa Diyos? Nagawa tayo ng gusali para sa ating pag-meeting. Ayan, kaya tayo nandito. Hallelujah. Kaya napakaganda ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Nasa atin ang Santong Espiritu. Hallelujah. Ang sabi dito ang mga mananampalataya na tumanggap ng kapangyarihan ng Santong Espiritu ay nasa kanya itong courage. Okay. Basahin natin. Believers receive power from the Holy Spirit, which includes, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Yan ang dala-dala ng Santong Espiritu sa atin. Dala-dala niya sa atin. Ano ginagawa natin sa binigay niyang courage? Binibigyan tayo ng tapang. No, binibigyan tayo ng lakas ng loob. Binibigyan tayo ng boldness. Ano 'yun? Hindi ka na matatakot, hindi ka na mahihiya. Meron ka ng tiwala. May tiwala ka na sa sarili mo. Di ba, minsan, low esteem. No? Ay, sabi ng mga beauty queen, you must have confidence para manalo ka. Sino nagbibigay noon? Insight, may kakayanan ka ng umunawa. Kaya pag may Santong Espiritu tayo, naiintindihan na natin ang salita ng Panginoon. Ina-acknowledge lang natin siya pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng pangunawa. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi mo. Kahit po kami, may binibigyan kami ng unang pasada niyan. Ay, hindi ko naintindihan.
Hindi ko naiintindihan ito. Ano ba to? Pero, hingin mo ang patnubay ng Santong Espiritu. Naiintindihan mo na. Parang, parang may umaano dun sa ano mo, sa espiritu mo. Naiintindihan mo na. Grabe, ano? Talagang napakabuti ng Panginoon. At kung binigyan ka ng mga ito, saan mo ito gagamitin? Kung may kutsilyo ka, saan mo gagamitin yung kutsilyo? Kusinera? Pantadtad. Martilyo? Pampukpok. Saan mo gagamitin ito? It is used for serving the Lord, especially for sharing the gospel. Kaya hindi tayo makapag-share. No? Kasi ayaw natin mag-aral. Ayaw natin umattend pag may mga fellowship na para tayo matuto na mag-evangelize. Paano magagamit yung binigay ng Santong Espiritu sa atin? Di ba napakabuti ng Diyos? Hindi talaga tayo iniiwanan. Pinupunuan talaga tayo. Kasi yan ang laman ng puso ng Diyos. Mag-aano tayo dito sa mundo kung hindi natin sinusunod ang sinasabi ng Panginoon. Bakit ka naligtas? Bakit ka tinawag ng Panginoon? May purpose. Mamaya. Kaling, mamaya. Kaya, napakalaki ng pag-asa natin. Kung gagamitin natin itong binibigay ng Panginoon na ito sa atin. Lord, hindi ako matapang. Matapang lang ako pag nasagi. Pag natapakan, Panginoon, doon lang ako matapang. Pag may naauna sa aking unahan, pag magdadrive ako, doon ako matapang. Matapang lang ako doon. Hahabulin mo pa yun. Dahil inungusan ka, naunahan ka. Doon ka matapang. No? Ibang tapang yun, kapatid. So, tanong. Kilala mo ba ang Espiritu Santo? Hello? Nagpakilala na ba ang Espiritu Santo sa inyo? Ngay isa pang tanong. Alam mo ba na nakatira ang Espiritu Santo sa iyo? Maging literal tayo. Patitirahin mo ba ang taong hindi mo kilala sa bahay mo? Hello? Ha? May kausap ba ako? Patitirahan mo ba ang taong hindi mo kakilala sa bahay mo? Hindi, siyempre. Dapat magpakilala muna siya. Ngayon, tanong ulitin ko. Nasa iyo ba ang Espiritu Santo? Nasa iyo ba ang Espiritu Santo? Amen. Kung born again ka, nasa iyo ang Espiritu Santo. Bakit sabi ng born again? Kasi yun tayo eh. Nakakalimutan lang natin, ang Espiritu Santo ay sumaatin nang tinanggap natin si Jesus Christ kung genuinely ang iyong pagtanggap sa Kanya. Magagamit ka ng Espiritu Santo kung kilala mo siya at alam mo na siya ay nakatira sa inyo dahil ayan ang mga binigay, no, na dapat nating gawin. Meron tayong mga instrument na yan, mga tools na yan para gamitin natin. Kaapat, na reason why resurrection gives us hope. God will never stop loving us. Alam niyo po ba, basahin ko muna itong Jeremiah 31:3. Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Pag narinig mong yan, na sinasabi dun sa nagmamahal sa'yo, ano ang mararamdaman mo? Oo,
Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Talaga may emosyon pa eh. Ano ang sasabihin mo? O kung magjowa na kayo. Dati hindi ko alam ang jowa eh. May jowa. Tapos yung jowa mo, yung babae ang nagsalita. Mahal, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Habang buhay. Habang buhay lang. Kasi walang forever. Hanggang nandito lang. Hihintayin kita sa langit. Maghihintay ako dun sa langit. Wala na. Di na kay jowa dun. Kaya, ang mga mag-asawa, hello, mga mag-asawa, couples. Eto ang gusto sa atin ng Panginoon. Sa langit po, hindi na nag-aasawahan. Wala nang pag-aasawa dun. Kasi sabi nung kausap ng Panginoon doon, noong nag-uusap sila, Panginoon, sa langit po, doon po sa 5 asawa ko, alin po doon ang asawa ko na? Ang dami niyang asawa. Alin ba doon ang asawa ko na? Sabi ng Panginoon, wala kang alam. Sa langit, wala lang din na nag-aasawahan. Siguro nalungkot siya. No, nalungkot siya. Pupunta kaya siya sa langit? Kaya, mahalin po natin ang ating mga partners in life. Mahalin natin. Ibigay na natin ang the best na pagmamahal sa ating mga asawa. Kahit nakakaramdam ka na ng pagkabwisit, kahit buwisit ka na, at siya rin ay buwisit sa'yo. Sabi ni Lord, patawarin mo siya at mahalin. Kaya kung susunod tayo sa Panginoon, walang problema. Kahit na gano'n ang asawa mo, gano'n talaga ang asawa mo kasi iba ang kultura niya. Iba rin ang kultura mo. Pero kayo ay pinagsama. Napakasarap kung isa kayo sa Panginoon. Kaya kung meron man kayo ngayong gap, patawarin mo na siya. Sayang ang pagkakataon. Wala nang asawahan sa langit. Kaya magmahalan na tayo dito. Oh, hello, mga mag-asawa. Huwag niyong papalitan ng asawa niyo. Delikado. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nasaan na tayo? Nawala kasi. So, God will never stop loving us. Yan ang gusto ng Panginoon. Na maipadama natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang sa kaligtasan, kundi talagang maipadama natin. Dahil hindi tayo talaga marunong magmahal. Hello? Hindi talaga tayo marunong magmahal. Nagmamahal tayo, lagi may kapalit. No, lagi may kapalit. Kaya, ayaw ng Panginoon yun. Gusto niya, gayahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi pa dito, sa John 3:16-13, alam ko, memorize nyo na ito, pero may 17. John 3:16-17, sabi, Inglesin natin, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Kaya, ang kapanahon ng ito, ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Hindi siya nagko-condemn. Kaya minsan tayo pa yung nagko-condemn eh. Oh, di ba? Si Maria, si Magdalena, binabato ng mga dahil prostitute. Masamang babae.
Ganun, yung mga ibang lalaki. Mga lalaki. Prostitute, din natin alam, baka naging ano niya pa yun. Ang tawag doon, nakapartner niya pa yun. Kaya alam na alam niya. Pero sabi ng Panginoon, nagsulat siya, o sino? Ang walang kasalanan, siya ang bumato. O, tingnan mo yan. Si Jesus walang kasalanan. Pero sinabi, siya ang bumato. Pero hindi niya binato. O, nakonvict sila. Kasi makasalanan sila. Ganun, magmahal ang Panginoon. So, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ayon niya na mapahamak tayo sa pagdating ng paghatol, pagdating ng panahon ng paghatol. Kaya, mayroon siyang admonition sa atin. Dito sa 1 John 3, 10, 11, sabi sa ang Biblia, Tagalog, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umibig sa kanyang kapatid. Verse 11, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Alam mo po talagang pag hindi ka sanay, ang sasabihin mo, corny naman yan. Nakukurnihan ang mga taong nakakarinig ng mga ganito. Kasi hindi nga sila marunong umibig. Hatred ang ano. Pero salamat sa Diyos, tinuturuan niya tayo ng tunay na pag-ibig. Pag may tunay, mayroong ano? Hello? Pag may tunay, may fake. Lagi yan. Tunay. Kaya, fake ang pag-ibig natin. Hindi totoo. Ang pag-ibig natin, makalaman. Kaya inaayos tayo ng Panginoon. Inaayos tayo ng Panginoon na talagang, kasi nga, eto nga yung law ng Panginoon. Batas niya. Sa kanyang kaharian, nag-iibigan. Oh, paano yan? Hindi ka susunod sa kanyang kaharian. Kaya nga, kung ang Diyos ay gayon na lamang tayo minahal, tayo man din ay ganon. Dama mo ba ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Dama mo ba? Dama mo ba talagang minamahal ka ng Diyos? Sabi mo, Panginoon, kasi iba ang ano natin, ipakahulugan natin sa pagmamahal. Ang gusto na pagmahal, bakit wala ako ng ganito? Ba't wala ako ng ganito? Ba't wala ako ng ganito? May naghahanap ka. No? Brother Doming, hindi ko hinahanapan eh. Bumibili na lang ako. Hindi ko hinahanapan ng bulaklak. Bumibili na lang ako. Kasi pa maghanap-hanapan mo siya, hindi nga siya ganun. O, di, gawin ko na lang yung magpapaligaya sa akin. Kasi hindi nga siya ganun eh. Pero may ganun naman ako. Oh, di bumili ka. Wag natin hanapin ang wala. Kasi na pang hanapin, talagang hinahanap ay wala. Yung nandyan, pasalamatan mo. Pero walang away. Pero natural lang. Natural talaga yung sa tao. Natural yung sa tao. Kaya talagang damihin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Ako noon, nakukurnihan ako talaga dito noon eh. Pero binago ako ng Panginoon. Nakukurnihan ako kasi ayaw ko nakakarinig ng ganyan. Gusto ginagawa. Huwag mo nang sabihin, gawin mo. Ang ikalimang reason why resurrection gives us hope, we know the purposes we were created for. Alam mo ba kung bakit ka ipinanganak? Alam mo ba kung bakit ka nilikha ng Diyos? Hindi natin alam, no? Diba? Yung kung ano yung nakikita natin, yun lang. Pinanganak, pinalaki, nag-aral, nagtrabaho, nag-asawa, nanganak. Ayan, routine. History repeats itself. Hindi alam kung ano ang plano. Pang-sariling plano. May plano sa atin ng Panginoon. Sabi niya sa Psalms 138:8, sabi, the Lord will fulfill His purpose for me because His love endures forever.
So the reason why God's created us, God wants to fulfill His purpose for us. So nais niya. Di ba tayo din? Nais din natin na maganap yung kung ano ang ginugusto natin. Gusto natin yun eh. Pero ang Diyos pala, meron siyang purpose bakit tayo ipinanganak. Sabi sa John 10:10, Jesus said, "My purpose is to give life in all its fullness." The reason why God created us, God wants us to have life into fullness. So, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng ganap na masaganang buhay. Sabi sa Romans 8:28, we know that in all things God works for the good of those who love Him. So, the reason why God created us, God wants to show His work for our own good. At sabi din dito, the reason why God created us, God wants us to live for Him and die for Christ alone. Eto pala ang gusto ng Panginoon sa atin. Eto ang puso ng Diyos sa atin. Hindi natin alam. Nagsasarili tayo. Hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon. Sabi, now we know the purpose why God created us. Ang sabi, to fulfill His purpose for us. He has planned for us to prosper and to give hope and future. To have life into fullness. To show His work for our own good. To live and dying is for Christ alone. Grabe. Ito pala ang gusto ng Panginoon sa atin. Nakikita niyo ba yung benefits natin sa ginugusto ng Panginoon? Hello? Nakita niyo ba yung blessing na yan ay binibigay sa atin ng Panginoon? Oh, inaantok na kayo. Ayaw niya ng blessing. Mamaya humulog sa inyo ang blessing, nagising kayo. Alam niyo nang nanonood ako sa YouTube, yung Batanggenyong Kusinero. Tuwang-tuwa ako dun eh. Kasi yung tono ng kanyang pagsasalita. Pagka nakaano na siya, pag yung na-prepare niya yung gusto niyang luto at masarap, ay, ang sarap-sarap pakinggan ng kanyang sarili niya, tinataas niya. Ay, napakasarap na rin. Alay, gawin niyo. Ang sarap Ganun. Alam niyo, binigyan ko ng kung paano ang mga Batanggenyo. Ang Batanggenyo lang kasi ang kaya kong gayahin. Kasi nga tuwang-tuwa ako sa kanya. At saka si Kulot, yung bata, yung Batanggenya. Ayan. Dahil, kung baga, pinagpala ng husto, pinagpala siya. Nag-uumapaw yung pagpapala niya. Ang sarap pakinggan itong Batanggenyong Tingnan nyo, pakinggan nyo. Bless na bless siya. Tingnan mo. Sabi, baka makalimutan. Pagkaswerte ko pala, ganda ng layo niya pala ng Diyos sa buhay ko. Ngayon lang tumatak sa utak ko Saan ka pa niyan? Bless na bless. Kasi parang nakita ko yung Batanggenyong Kusinerong yun, na pag siya ay nabless na yung palatak ng kanyang pagsasalita, tuwang-tuwa ko. Kaya sabi ko, ay, siguro pag narinig mo to, ito ang sasabihin mo. Kaya nagsasalita ako sa sarili ko, tuwang-tuwa ako ng aking magawa ito. Kay ganda! Kayo ay na-encourage ba? Na-bless ba kayo? Nakatunga nga kayo sa akin. Hallelujah. And the last reason why Christ's resurrection gives us hope. We have eternal hope waiting for us. Sabi sa 1 Peter 1:4,
sa magandang balita, Biblia. Makakamit natin ang isang kayamanan na di masisira, walang kapintasan at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So may naghihintay na pala sa ating tirahan. Kaya nga dun sa John 14, in my Father's house, there are so many mansion. Mansion? Imagine, mansion na sinasabi. Ay, kaninong mansion ka nakakita ng dito sa natural, dito sa literal, na mansion? Mansion ni Pacquiao. Ay, bless na bless ako dun sa taong yon. Di ba? May mansion siya. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon, ngayon pa lang sinasabi na sa atin na pag tayo ay namatay, pupuntahan natin yung prepare ng Panginoon na mansion. Naniniwala ba kayo? Kaya, huwag kang mag-alala kapatid, kung ang tinitirhan mo ngayon ay kwarto lang. Yan kasi ang kaya ng pera mo. Di ba? Pero may pangako ang Panginoon. Basta kayo ay nabubuhay na mapayapa at yun ang kaya ninyo, pasalamatan mo yun. Kasi depende yun sa pagkayod mo eh. No? Lalo na kung marunong kang magbigay. Ayan. Kaya, our eternal life is in the eternal city of God. So, ang ibinigay na buhay na walang hanggan ng Panginoon sa atin ay doon sa eternal city ng Diyos. Kung baga ako ikaw ay mapag-imahinasyon, kung naaano mo ito, ini-imagine mo, makikita mo na yung parang yung dinidream mo na na mansion. Pero yung dinidream mo na mansion yan, walang katumbas doon sa ibibigay sa atin ng Panginoon. Ay walang asawahan nga doon. Sulo ka kaya doon sa mansion na yun? Di natin alam. Basta ang sabi ng Panginoon, may inihahanda ako sa iyo. Hallelujah. Itong walang hanggang buhay natin ay titira sa walang hanggang lungsod ng Diyos. God has reserved the inheritance, never fade or decay. It will be unstained by sin. So we have an inheritance if we have trusted Christ as our Savior. So naglaan na ang Diyos. Alam mo ba, tinutubig din tayo ng Panginoon. Mga magulang. Ang Diyos naglaan sa atin ng mansyon pag tayo kinuha niya. Huwag natin isipin na ang mga anak natin, anak niyo, ay ipagtatayo kayo ng bahay. Kayo ang magpapamana sa anak niyo. Hindi kayo ang papamanahan ng anak mo. Yan ang prinsipyo ng Panginoon. Ang magulang ang nagpapamana. Hindi nagpapamana ang anak. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Ano ang maiiwan sa atin? Ano ang iiwanan din natin sa ating mga anak? Pero huwag kayong mag-alala kung ang magulang ninyo, hindi kayo napamanahan. At kung bakit ang magulang, ang mga anak ninyo ay pinapamanahan kayo. Dahil hindi pa alam. Dahil ang Pilipino, yan ang kultura. Sa mga nag-a-abroad, akala nila maganda ang buhay ng mga nag-a-abroad. Imbis na i-bless. Number 7 yung ano ko ha. Yung papala yun kasi pag uwi, magdala ka ng shoes na number 7, maghanap ka na number 7. Di pa umaalis, di pa nagsweldo, meron ng utang. Hallelujah. So, may inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya, ito ang mga verses na inihanda ng Diyos bilang pamana sa atin. Tingnan natin ang mga verses na ito. Sa 1 Corinthians 2:9, ang sabi, Tagalog, ang Biblia. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na ito na nakita ng mata at narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao,
anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So may inihanda na ang Panginoon. Hindi nakikita, hindi mo nakita pero pinapaniwalaan mo. God create new heaven and new earth for those who trust Christ our Savior. Saan ito? Sa Isaiah 65:17 sabi, "Look, I am creating new heavens and new earth, and no one will ever think about the old ones anymore." So gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. At hindi mo na maalaala itong tinitirhan mo. Mag-isip ka, saan dadalahin ng Panginoon ang langit at lupa? Mapaparam. Imagine, grabing makapangyarihan ng Diyos na ito. Hindi ba tayo namamangha sa Diyos na ito? Sinabi ng salita, saan dadalahin yan? At magkakaroon ng bagong langit at lupa. Para doon sa mga nanampalataya sa Panginoon. Sabi pa dito, sa Pahayag 21:1, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati rin ang dagat. So nakita ni John, yung ginawa, nakita, pinakita ng Panginoon, naroon na pala. Naroon na, nakahanda na. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, ang ating buhay sa ngayon ay talagang para sa Panginoon. Biruin mo itong binaano sa atin. Di ba pagka binigyan tayo ng lupa, binigyan tayo ng bahay libre, di ba grabing utang na loob natin sa kanila? Grabing pagpapasalamat natin. Nagkaroon tayo ng bahay, nagkaroon tayo ng lupa, binigay lang. How much more? Yung eternal home natin na naghihintay sa atin, na hindi ka pa man namamatay, nandito ka pa lang, pinapahayag na ng Panginoon, pinapaalam na ng Panginoon, naghihintay ang bahay mo doon. Kaya kung dito sa lupa, ini-itsepera mo ang Panginoon at ang pinag-iinteresan mong gawin ay ang bahay mo, no? Binubungkal mo ang lupa mo at hindi mo inaasikaso yung sinasabi ng Panginoon. Kawawa tayo. May inihanda ang Diyos para sa atin. At yun ang ating pagyamanin sa ating puso. Na salamat sa Panginoon, talagang mahal na mahal niya tayo. May question ulit pa ako. Kasi may connection. Have you ever been asked, how do you become a Christian? How do you become born-again Christian? Paano ka naging Kristiyano? Paano ka na born again? Yan. Question yan. Sabi sa Romans 10:9, this verse gives you a beautiful answer. Salvation is close as your mouth and heart. If you believe in your heart and say with your mouth that Christ is a risen Lord, you will be saved. May problema po sa ating pag-share ng magandang balita. Papatanggapin lang natin yung hindi nakakakilala sa Panginoon, papatanggapin natin, pero hindi natin sinasabi. Manampalataya ka na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli. So, napakahalaga po pala nun. Ang gospel, ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Yun ang ating teksto. Kaya kung tayo ay mag-share ng magandang balita, huwag nating kalilimutan na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli. Hello? Amen. 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 Di ba ang ganda ng ginagawa sa atin ng Panginoon na hindi tayo mag-share nang wala yun. Papatanggapin mo lang pero hindi siya nananampalataya.
dun sa gospel, pinatanggap mo lang. Kaya nga ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus ay siyang nagbigay sa iyo sa akin ng pag-asa. So, we have a very reason to live well, to worship God, and to savor the blessings we enjoy today. Easter remind us that ultimate control of heaven and earth is in the hand of Jesus, the resurrected Lord. Hallelujah. In conclusion, let's read ang ating, basahin po natin. Because Jesus has resurrected, we have His hope. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. And the last, purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya at tayo po'y manalangin. Ama, dakila, mabuti at tapat sa aming buhay. Marami pong salamat na talagang kami ay pinupuspos mo ng kaalaman upang kami po, Panginoon, o Diyos, ay mabuhay sa iyo na talagang ginagawa ang iyong kalooban. O Diyos, maraming salamat sa kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon, o Diyos, na kami, o Amang Banal, binigyan mo ng Santong Espiritu. Salamat ng Santong Espiritu na nasa amin ay hindi nananatili ang aming kasalanan dahil ayaw ng Santong Espiritu na kami ay marumi. Kaya hayaan mo, Panginoon, o Diyos, na ang buhay na ito na mayroong kang layunin, Panginoon, ay inaasahan namin, o Diyos, na magaganap, Panginoon, sa amin sa tulong ng Santong Espiritu. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pag-asa, o Diyos, na kung kami po ay kukunin mo na, meron po palang naghihintay sa amin, o God, na mansyon, ng tirahan na ikaw po, Panginoon, ay naroroon. O, salamat po, dakilang Ama. Salamat nalaman namin, Panginoon, ang laman ng puso mo po, Panginoon, na itong mga ibinigay mo, Panginoon, sa amin ay tunay na pag-asa, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa pagkakataong ito, namin po, Panginoon, inaalala at pinagdiriwang, Panginoon, ang iyong pagkabuhay na maguli, O God. Kaya, O Diyos, sa mga natutulog, Panginoon, sa espiritual, Lord, gisingin mo, Panginoon, O Diyos, ang mga tinawag mo, Panginoon, upang nang sa ganon, ang mga narinig namin ito, Panginoon, ay hindi lamang namin narinig sa aming tenga po, Panginoon, hindi lamang manatili sa aming puso po, Panginoon, ang ginugusto mo, Panginoon, ay ito po ay ginagawa. Kaya salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, amin po, O Diyos, na sinosurrender minsan pa ang aming buhay, O Diyos, sa iyo. Oh, salamat, Panginoon, sa pagbabagong buhay na pinagmo, Panginoon, sa amin. Sa pagbabagong puso po, Panginoon, na binigay mo sa amin na isang pusong laman. Salamat. Oh, salamat, Santong Espiritu, na ikaw ay nananahan sa katawang ito. Na ikaw, Panginoon, ang talagang pinapakinggan namin. Na ikaw po, Panginoon, ang gumagawa sa amin. Sapagkat kinikilala namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung ikaw ay wala sa amin. Kaya we bless you, Lord. We honor you. We thank you, God, for this day that we have celebrated the resurrection of our Lord Jesus Christ, because it is the hope of all Christian. Hallelujah. Kaya sa'yo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ng lahat, sapagkat minahal mo kami. Binibigay namin sa iyong lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba, papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bless you, Lord. Amen.